sa San Isidro Elementary School. Hindi mahalaga kung estudyante ka o hindi. Kapag tinawag ang pangalan mo, ikaw ay bahagi na ng klase. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinas Horror para sa mas marami pang kwentong mas mabuting hindi mo nalalaman pero pinili mong pakinggan. At tandaan mo, kapag may narinig kang bell sa tabi, huwag kang lilingon. Taon na ang lumipas mula nang isara ang San Isidro Elementary School. Nasunog ang isang gusali noon. Ang opisyal na dahilan, electrical fault. Pero ayon sa matatanda sa barangay, may klase raw doon na hindi natatapos. Isang gabi, napadaan si Elion, isang barangay tanod, para mag-ground. Tahimik ang paligid, hanggang sa biglang tumunog ang bell. Eksakto 6:00 ng gabi. Pagtingin ni Elion sa bakuran, nakita niya may ilaw sa room 3. Imposible. Walang kuryente ang paaralan. Dahan-dahan siyang lumapit at pumilit sa bintana. May mga armchair, may blackboard, at may mga anino ng batang nakaupo. Pero walang mukha. Walang galaw. Sa blackboard, may nakasulat sa puting chalk. Tahimik sa klase. Biglang may boses ng guro na umalingaw-ngaw. Present. Isa-isang binabanggit ang mga pangalan. Pamilyar ang iba. Mga batang nawala, taon na ang makalipas. Hanggang sa marinig ni Elion ang huli. Elion Cruz. Nanginig ang kanyang tuhod. Hindi siya estudyante. Hindi siya dapat naroon. Pero mula sa loob ng silid, may upo ang tahang-tahaw tumila palayo sa mesa. Parang may naghihintay na umupo. Tumakbo si Elian papasok sa hallway. Habang tumatakbo, napansin niya ang mga anino sa dingding. Hindi tugma sa galaw niya. Mas marami ang anino, mas maliit, parang mga batang sumusunod. Sa bawat silid-aralan na mandakanan niya, may tunog ng lapis na sumusulat kahit walang tao. Nakapasok siya sa faculty room. Naroon ang lumang logbook ng klase. Nakabukas sa petsa ng sunog. May attendance list. Lahat ng pangalan ay may check. Maliban sa isa. Elion Cruz. Blanco. Sa ibaba ng pahina, may nakasulat.
ang hindi papasok sa klase ay mananatili. Muling tumunog ang bell. Mas malakas, mas malapit. Nasa gitna na siya ng koridor nang biglang magsara ang lahat ng pinto. Mula sa dulo ng hallway, lumitaw ang guro. Mahaba ang leeg, nakabaliktad ang ulo at walang mata. Bakit ka nahuli? Tanong ng guro. Sa likod ni Elion, sabay-sabay nagsalita ang mga bata. Late ka na. Sa huling lakas, pinasag ni Elion ang bintana ng room 3. Siya ay tumalon palabas. Pagbagsak niya sa damuhan, biglang naging tahimik ang lahat. Wala nang ilaw, wala nang bell. Kinabukasan, bumalik ang mga tanod. Walang bakas ng anumang nangyari. Pero sa loob ng room 3, may bagong pangalan sa attendance. Ellen Cruz, markado ng present. Simula noon, may bagong kwento ang barangay. Kapag may napadaan sa lumang paaralan ng alas 6 ng gabi, may maririnig silang bell. At kung makikinig ka ng mabuti, may guro na tatawag ng pangalan mo. Dahil ang klase roon ay hindi kailanman matatapos. Sa San Isidro Elementary School, hindi mahalaga kung estudyante ka o hindi. Kapag tinawag ang pangalan mo, ikaw ay bahagi na ng klase. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinas Horror para sa mas marami pang kwentong mas mabuting hindi mo nalalaman pero pinili mong pakinggan. At tandaan mo, kapag may narinig kang bell sa gabi, huwag kang lilingon. Hanggang sa muli mga ka-horror.